Kilala siya sa pagiging maangas at dahil sa ganitong pamamaraan na estilo, kung paano niya ipinopromote ang kanyang sarili ay nahahatak nga niya ang atensyon ng karamihan. Marunong din magsalita yung kalaban natin. Ang masasabi mo natapos na yung press conference, marunong din siya magsalita. Kaya nga sabi ko sa kanya na mag-trust talk na siya hanggat maaga pa. Pagdating sa laban, hindi na siya magka-trust talk. Pero hindi lamang puro angas itong ating pambato mga idol, dahil karamihan naman sa mga sinasabi nito ay talagang kaya nitong patunayan. Itinuturing din siya ng mga ibang Pinoy na isa sa mga huling baraha natin sa mundo ng palakasan. Ayon nga sa iba, ito nga daw ang maaaring pwedeng ipangtapat sa halimaw na pambato ng Japan na si Naoya the Monster Inoue. May tuturing ngang kabilang rin itong si Cuadro Alas na isa sa pinakamagagaling na boksingero sa ating bansa, katulad nila Pancho Villa na kauna-unahang Asian World Champion sa kasaysayan. Kabilang din si Gabriel Plas Ilorde na isa rin sa pinakamalakas at pinakasikat noon na boksingero sa ating bansa. At syempre nandyan din ang ating nag-iisang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao na umukit ng kasaysayan sa larangan ng boxing na tila ay mahirap nang mabura. Kabilang din si Nonito the Filipino Flash Donaire na gumawa rin ng pangalan sa mundo ng boxing. At marami pang ibang mga Pilipino na boksingero na nakapagbigay rin ng karangalan sa ating bansa. At syempre hindi mawawala sa listahan ang pangalan ng 3-weight division champion, ang isa sa itinuturing na huling baraha ng mga Pilipino sa larangan ng boxing, ang binansagang angas ng Pinas na si Cuadro Alas na si Janriel Casimiro. Si Janriel Reponte Casimiro ay tubong ormok. Katulad din ng ating nag-iisang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao ay galing lang rin sa mahirap na pamumuhay si Casimiro. Kaya ganun na lang rin ang pagsusumikap nito na maabot nito ang kanyang pangarap na maging isa sa pinakamagaling at pinakamalakas na boksingero. At dahil sa pagsisikap ay unti-unti itong nakilala sa mundo ng palakasan. Tulad ng ating pambansang kamao ay marami ding pinagdaanan na pagsubok itong si Casimiro na talagang humubog sa kanya at sa kanyang kakayahan upang maging isang ganap na mabangis na mandirigma sa ibabaw ng lona. At sa edad na 12 ni Cuadro Alas mga idol, nung una nitong pasukin ng pagboboxing. At sa edad na 17 ay isa na siyang professional boxer dahil sa magandang record at magandang performance ni Alas taong 2009. Ang unang sabak ni Casimiro sa isang mabigat na laban kontra sa 27-year-old former WBA flyweight champion na si Cesar Cancilla. Dito ay paglalabanan nila ang bakanting WBO interim light flyweight title na ginanap sa Managua, Nicaragua. Dito ay nakitaan na ng potensyal ang batang Casimiro sa pagiging isang mandirigma sa ibabaw ng lona matapos nitong mabigyan ng isang magandang laban ang mga manonood. Sa katunayan nga mga idol ay ilang beses pinabagsak ni Alas ang kanyang kalaban sa ibabaw ng ring at pagsapit ng round 11 ito na ang hudyat para tapusin niya ang laban sa pamamagitan ng isang technical knockout. Pagkatapos niyan ay muling nakabawi si Cuadro Alas sa kanyang sumunod na dalawang laban kung saan ay naganap ang kanyang pinaka hindi malilimutang laban sa kanyang buong karera. Matapos niyang dayuhin ng kanyang mga katunggali sa mismong baluarte nito, dito ay makakaharap niya ang Argentinian boxer na si Luis Lasarte. Bagamat buwang loob ng ating pambato, ngunit agresibo rin naman ang Argentinian boxer na bumabato ng mga heavy punches na bahagyang naiilaga naman ni Cuadro Alas. Hindi naman nagpapatinag si Alas na bumibitaw rin ng mga solid punches sa pamamagitan ng kanyang jab at makikitang kumukonekta ito sa pagbumuka ni Lasarte. At pagsapit ng ikatlong round, dito ay unti-unti nang nagpapakita ng mga dirty tactics niya ang kalaban ni Alas kung saan bumibitaw ito ng mga low blow.
At makailang ulit pang kinagat ni Lasarte sa balikat si Casimiro. Ngunit hindi pa rin nagpapatinag ang angas ng Pinas at patuloy pa rin na nakikipagsabayan sa Argentinian boxer. At bumibitaw rin ng malalakas na suntok at makikita na iniinda naman ito ni Lasarte. Sumapit pa ang ilang mga round at malalakas na bira na ang inaabot ni Lasarte kay Cuadro Alas. Pero patuloy pa rin sa mga maduduming estilo niya si Lasarte. Pagkalipas lang ng ilang segundo ng round 9 nang magpakawala ng mabibigat na suntok ang Pinoy na talagang kumonekta sa pagmumuka ng Argentinian boxer. Sa pagkakataong ito, balak na sanang tapusin ni Cuadro Alas ang laban sa round line pa lang. Subalit sa kasamaang palad ay pinalad pa rin ang hilo-hilo ng si Lasarte dahil nasagip pa rin ito sa pagtunog ng bell. At sa sumunod na round 10, hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Casimiro na makaiwas pa sa naglalagablab niyang kamao ang Argentinian boxer. Matapos na itong paulanan ni Alas ng mga solid shot sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Tuluyan lang ang tinapos ni Casimiro ang laban at hindi na hinayaan pang umabot ang desisyon sa mga kamay ng hurado. Subalit pagkatapos ng laban, tila hindi matanggap ng mga fans ang sinapit ng kanilang manok sa mga kamay ng Pinoy. Nag-umpisa nang maging agresibo ang mga tao. Pinagbabato at sinugod ang kampo ng ating boksingero habang pinagbabato ng mga bote ng tubig. Upuan at takmang gugulpihin pa ang ating pambato. Mabuti na lang bahagyang nakapuslit at nakapagtago kaagad sa ilalim ng lona si Cuadro Alas. Dahilan kung bakit napahiwalay siya sa kanyang mga kasama. Halos ilang oras din siyang nanatili na nakatago sa ilalim ng lona bago siya tuluyang ma-escortan at ma-rescue ng mga pulis papunta sa kanilang inuupahang hotel. At dahil sa pangyayari ay nagbigay nga ito ng hindi magandang karanasan sa ating Pinoy boxer. Subalit habang buhay naman na pagkakaban ang ipinataw ng IBF kay Luis Lasarte dahil sa hindi magandang pangyayari at pananakit ng mga fans sa team ni Cuadro Alas. At dahil nga dito mga idol ay tuluyan ng naiban ang naturang boksingero. Nakuha nga ni Cuadro Alas ang IBF Interim Junior Flyweight title. At sa taong 2012 naman ay walang kahirap-hirap na itinanghal siya bilang regular IBF Junior Flyweight World Champion dahil hindi nga ito nadepensahan ni Ulysses Solis sa itinakdang panahon. Nagpatuloy naman sa pagkayod si Casimiro para depensahan ang titulong ito sa tatlong boksingerong nagtangkang agawin sa kanya ang titulo. Subalit bigo nga ang mga ito. At sa sumunod na laban ni Alas kontra kay Mauricio Puentes na tinapos lamang niya ang laban sa loob lamang ng first round mga idol. At ito ay sa pamamagitan ng knockout. Sa pagkakataong ito ay umakyat na ng dibisyon si Cuadro Alas kung saan tumungtong na ito sa flyweight at dito ay nakasagupa niya ang Mexican boxer na si Armando Santos. Dito rin ay unti-unting ipinamalas ni Alas ang malamaso niyang suntok matapos niyang talunin at pabagsakin ang Mexican fighter sa pamamagitan ng isang brutal KO. Sa kanyang sumunod na laban taong 2015 buwan ng June 27 kung saan unang paghaharap nila ng Thai boxer na si Amnat Ruwenrong. Sa pagkakataong ito ay sa baluarte mismo ng kalaban ginanap ang kanilang bakbakan. Hindi rin basta-basta ang Thai boxer na ito dahil tumapos rin ito ng mga mabibigat at malalakas na boksingero. Sa kanilang pagbabakbakan sa ibabaw ng lona at sa second round ng kanilang laban nang abutin ng isang right hook si Casimiro na pinakawalan ng Thai boxer na naging dahilan ng pagkaka-knockdown ng ating pambato. Pero hindi rin naman pumayag si Cuadro Alas na hindi makabawi dahil sa sumunod na round nang kumonekta ang solid left hook nito dahilan upang makabawi din ito ng knockdown sa kalaban. Pero ang masaklap mga idol ay hindi binilangan ng referee ang Thai boxer. Sa mga sumunod pang mga round ay tila hindi na maganda ang kinalalabasan ng laban dahil ang kalaban ni Casimiro na si Amnat ay gumagamit na ng mga taktika na hindi naman dapat ginagawa sa larong boxing tulad ng pangre-wrestling, panunulak at pambabalibag nito sa ating pambato. Naging controversial ang laban na ito para kay Cuadro Alas dahil itinanghal na panalo ang Thai boxer na si Amnat kontra kay Casimiro. Ngunit makalipas lamang ang isang taon, nabigyan muli ng pagkakataon ang dalawang boksingero na magkaharap muli sa ikalawang pagkakataon. Makikita ang gigil sa mukha ni Casimiro na gustong makaresback sa Thai boxer. Sa pag-uumpisa ng kanilang bakbakan, agresibo ang dalawa, agad nagpalitan ng mga suntok sa early round. Ay ipinamalas na naman ni Amnat ang kanyang panggugulang kung saan pinatikim na naman nito ng wrestling move si Casimiro. Subalit hindi naman nagpatinag si Alas.
Pagsapit ng round number 2, naging agresibo na si Casimiro kung saan pinapaulanan na niya ng mga kombinasyon ang Thai boxer. Sa mga sumunod pang mga round, patuloy pa rin ang pakikipagsagupa ng ating pambato sa Thai boxer kahit gumagamit pa rin ito ng mga maduduming taktika at panggugulang kontra sa ating Pinoy boxer. At sa kalagitnaan ng 4 round, biglang kumonekta sa panga ng Thai boxer. Sorpresang left hook ni Cuatro Alas na diretsahang pumasok ang suntok nito, dahilan para humalik sa lona ang Thai boxer. Ngunit pagtayo nito ay hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ni Alas para makasurvive pa sa round na ito. At bago tumunog ang bell ay tinapos na ni Casimiro ang laban sa isang malakas na suntok sa bodega ng kalaban na naging dahilan ng pagkakaluhod nito, at dahil dyan ay tinigil na ng referee ang laban. Hindi lang may tuturing na isang malaking tagumpay ito para kay Casimiro, kundi ito rin ay isang matamis na paghihiganti mula sa boksingerong sumubok sa kanyang pasensya. At muli ay naagaw ni Casimiro ang IBF flyweight belt at itinanghal bilang 2 Division World Champion. Makalipas lamang ang ilang buwan nang makaharap naman niya ang kanyang challenger at undercard siya dito sa labanang Triple G versus Kell Brook. Dito ay makakasagupa naman niya ang mas matangkad at mas bata na boksingero na Briton na si Charlie Edward. Tila kumpiyansa ang boksingerong Briton na mananalo siya kontra kay Cuatro Alas matapos nitong mag-angas at sumenyas pa na aagawin niya ang belt sa ating pambato. At pagdating ng laban, hinayaan ni Alas na ang mga kamao niya ang sasagot para sa bagitong British boxer. Round 1 pa lang may kita na ang kaibahan ng skills ni Alas kay Charlie Edward, habang dahan-dahang naman pinapadampi ni Casimiro ang malamasong suntok nito sa British boxer na si Edward. Sa mga nagdaang pang mga round, tuloy-tuloy lang ang pagbibitaw ng mga solid punches ni Casimiro sa British boxer. Subalit pagpatak ng ika-10 round, dito pinakawalan ni Casimiro ang napakalakas na left hook na malinis na kumonekta sa panga ng Briton. Nagawa pa naman makabangon ni Edward, kaya lang tuluyan na siyang binagyo ng mga suntok ni Casimiro, dahilan para awatin at titigil na ng referee ang laban. Sa laban na ito ay matagumpay na nadepensahan ni Cuatro Alas ang kanyang titulo. Sa sumunod na laban ni Alas ay kontra sa ating dalawang Pinoy na kababayan. Una ay sa Pinoy boxer na si Jeker Buhawi. Wagi siya sa laban na ito via unanimous decision. Sumunod naman ay ang laban niya kay Jonas Sultan. Dito ay hindi pinalat si Cuatro Alas na makuha ang decision ng mga hurado. Pero kahit nabigo na makuha ang panalo sa kapwa Pinoy, taong February 16, 2019 nang muling lalaban si Janrel Casimiro, kung saan ay makakaharap naman niya ang Japanese fighter na si Kenya Yamashita. At sa pagkakataong ito, dito naman ginanap ang laban sa bansang Pilipinas. Isang mabangis na Janrel Casimiro ang natunghayan ng karamihan sa laban na ito. Halos hindi nga niya pinaporma ang Japanese boxer na pinakain at pinatikim niya ng mga malalakas at matutulis na suntok. Halos magkabarag-barag nga ang mukha ng Japanese fighter at tinapos ni Casimiro ang laban sa loob lamang ng round 6 sa pamamagitan ng uppercut na nagpaluhod sa hapon, kaya itinigil na ng referee ang laban. Sunod niyang nilabanan sa pagdipas lang ng ilang buwan, April 20, 2019, kontra naman kay Mexican boxer Ricardo Espinosa Franco. Subalit hindi nga rin ito pinalad sa mga kamay ng Pinoy at knockout din ang inabot nito kay Cuatro Alas sa round 12 ng kanilang laban. August 24, 2019, kontra ulit sa Mexican boxer na si Ramirez. Subalit hindi nga rin ito umubra sa lakas ng kamao ni Cuatro Alas at pinatulog lang niya ang Meksikano sa loob lamang ng 10th round. Makalipas lamang ang 3 buwan, November 30, 2019, nang labanan ni Cuatro Alas ang mas malaki at bantamweight champion na si Solani Tete. Itinuturing nga siyang underdog sa laban na ito kontra WBO bantamweight champion na si Solani Tete. Sa pagsisimula ng bakbakan, may kitang lamang sa reach advantage, height at haba ng galamay ang kalaban ng ating pambato. Kaya bahagyang hirap na maipasok ni Casimiro ang kanyang mga suntok sa mas matangkad na si Tete. Subalit pagsapit ng ikatlong round, ginulat ni Cuatro Alas ang buong arena at ang mundo ng boxing nang pataubin nito ang mas matangkad na si Solani Tete. Naging sapat ang dalawang solidong suntok na binitawan ni Alas na kumonekta sa sintido at mukha ng South African boxer, dahilan para lumuhod ito. Bagamat nakatayo pa ito, may kita naman ang epekto ng lakas ng suntok na inabot nito kay Casimiro, dahil tila hilo pa ito at wala sa ulirat. Pagtapos niyan ay pinaulanan na ito ni Casimiro ng mga suntok. Sa pagkakataong ito ay muli itong humalik sa lona.
Nakatayo pa ulit ang champion pero hindi na mapigilan si Cuadro Alas na magpaulan ng maraming suntok dahilan para awatin na ito at itigil na ng referee ang laban. Dahil sa pagkapanalo na ito kay Sulani Tete ay nakuha niya ang titulong 3-weight division world champion na lalong nagpatibay sa legasiya niya sa mundo ng boxing. At buwan ng April 25 taong 2020 nang maikasa ang laban ni Cuadro Alas kontra sa The Monster na si Naoya Inoue, kung saan gaganapin sana ang kanilang paghaharap sa Mandalay Center, Las Vegas, Nevada, USA. At paglalabanan nila ang unification bout sa kanilang belt na IBF, WBA, WBO bantamweight title. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi natuloy ang laban nila dahil sa pagkalat ng sakit na COVID-19. Kaya naman marami ang dismayado sa hindi natuloy na laban na ito. At isa na nga sa nadismaya ay itong si Casimiro. Kaya buwan ng September 26 taong 2020 nang nilabanan na lang niya ang Ghanaian boxer na si Duke Maika. Sa pagkakataong ito, tatangkaing agawin ng Ghanaian boxer na si Maika ang titulo kay Cuadro Alas. Underdog na may tuturing ang Ghanaian boxer sa laban na ito kontra kay Casimiro. Pagdating ng kanilang laban sa ibabaw ng ring, sa unang round pa lamang makikita kaagad ang mga mabibigat na suntok na binibitawan ng dalawang boksingero. Subalit sa round 2 sa bakbakan ng dalawang boksingero, matira ang matibay, halos nagpapalitan lamang sila ng malalakas na suntok. Sa round din na ito ay napabagsak ni Casimiro ang Ghanaian boxer sa pamamagitan ng malalakas at matutulis niyang suntok. At pagpatak ng 3 round, dumating na ang hudyat kay Cuadro Alas para tapusin na nito ang laban. Gulpi di gulat ang inabot ng Ghanaian boxer na halos wala nang maipangsagot kay Casimiro. Kaya napilitan na ang referee na humarang at nagdesisyon na itigil na ang laban. Sa uli ay matagumpay ulit na nadepensahan ni Casimiro ang kanyang titulo kontra kay Maika. August 14 taong 2021 muling sumampa sa ibabaw ng lona si Cuadro Alas upang muling depensahan ang kanyang belt. Makakabakbaka naman niya ang Cuban boxer na si Guillermo Rigondox. Kumpiyansa naman si Cuadro Alas na madidepensahan niya ang kanyang titulo kontra sa kubanong boksingero. Sa kanilang pagbabakbakan sa ibabaw ng ring ay parang naging one-sided ang naging tema ng laban. Ang inaasahang sabayan at baragan ng dalawang fighter sa ibabaw ng lona ay nauwi nga sa takbuhan. Walang ibang ginawa ang Cuban boxer na si Guillermo Rigondox, kundi ang umiwas lang ng umiwas sa ataking ginagawa ni Cuadro Alas. Kaya naman bigo si Casimiro na inknockout si Rigondox. Bigo man ng ating pambato sa kanyang balak na ibilang ang Cuban boxer sa mga listahan ng mga pinabagsak niya. Tagumpay pa rin naman niyang nakuha ang panalo via 12-round split decision. Sa ikalawang pagkakataon, muli niyang nadepensa ng kanyang bantamweight title. Dahil sa pagkapanalo ni Alas laban kay Rigondox, muling umugong ang usaping Cuadro Alas versus Naoya Inoue. Subalit hindi pa rin talaga mag-cruise ang landas ng dalawang magigiting at magagaling na boksingerong ito. May 13 taong 2023 muling nasubok ang kakayahan ni Casimiro bilang isang mandirigma. Isang malaking hamon na naman para kay Cuadro Alas para muling patunayan ang kanyang lakas. Sa pagkakataong ito ay makakalaban niya ang Namibian boxer na si Philippos Naitumbua. Sa face-off pa lamang ay nagkainitan na ang dalawang boksingero. Nagkaangasan at nagkatrastukan sila Casimiro at Naitumbua. At bahagya pang nagkapisikalan, hindi naman nagpadarag si Cuadro Alas sa Namibian boxer. Same senaryo, hahayaan ni Casimiro na ang mga kamao niya ang sasagot para sa kanya. Pagdating sa ibabaw ng lona ay nagpakilala si Cuadro Alas sa Namibian boxer. Puro bigwas ang inabot nito kay Alas, bahagya namang sumasagot ng suntok si Naitumbua. Pagsapit ng 6 rounds, halos dumagundong ang buong arena matapos magpakawala ng malakas na kaliwa ni Cuadro Alas at malinis na tumama sa pagmumuka ng Namibian boxer. Kaya ito bumagsak sa ibabaw ng lona.
Nakasurvive pa naman si Nitumba sa round na ito. Sa mga dumaan pang mga round, puro malulutong at mga heavy punches na ang inabot nito kay Alas. Kaya hanggang matapos ang 12 round ay gulpi naman ang napala nito kay Casimiro. Sa uli, nakuha ni Cuadro Alas ang desisyon ng mga hurado. Panalo ang ating pambato via unanimous decision. Dito itinanghal siya bilang bagong WBO Junior Featherweight Global Champion. Tunay ngang pinatunayan ni Cuadro Alas na isa siya sa mga malalakas na mandirigmang Pinoy na naghari sa mundo ng boxing at nagpamalas ng bagsik ng kanyang mga kamao, kung saan marami ang nagtangkang subukan ang tigas niya sa ibabaw ng lona. At panigurado na hindi pa tapos ang paghahari ng nag-iisang angas ng Pinas sa mundo ng palakasan, dahil marami pa ang gusto siyang masubukan. At sigurado na marami pa itong pahihirapan mga mandirigmang boksingero sa hinaharap. Nandyan rin ang pambato ng Japan na si The Monster Naoya Inoue, na maaaring maging sukatan ng lakas at pagiging mandirigma ni Cuadro Alas sa ibabaw ng lona, na magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin kasagutan sa mga agam-agam kung sino sa kanila ang tunay na halimaw sa dibisyong kanilang pinabibilangan. Tunay ngang isa sa may tuturing na mandirigmang alamat si Cuadro Alas sa Philippine boxing, dahil sa husay nito, dedikasyon at puso sa sports na boxing. Higit sa lahat ang pagbibigay nito ng karangalan sa kanyang bayang sinilangan, ang bansang Pilipinas. Kaya mabuhay ka, Cuadro Alas. Janriel Casimiro lang malakas ang nag-iisang angas ng Pinas.